Sa paanan ng isang luntiang kabundukan ay naroon ang tahimik na baryo ng mapayapa. Kilala ang lugar sa matatabang bukirin, malinaw na ilog at mga taong masisipag. Ngunit sa likod ng kanilang maayos na pamumuhay ay may unti-unting nagbabagong ugali ang mga naninirahan doon. Habang lumilipas ang panahon, marami ang naging sakim. Ang pagtutulungan ay napalitan ng inggitan. Ang dating bukas palad ay naging maramot. Ang mayayaman ay halos hindi na lumilingon sa mga nangangailangan at ang mahihirap ay madalas pagtawanan kaysa tulungan. Hindi ito nakaligtas sa paningin ng isang makapangyarihang diwata na nagbabantay sa kagubatan sa ibabaw ng bundok. Ang diwata ay hindi lamang tagapag-ingat ng kalikasan. Siya rin ang tahimik na tagamasid sa puso ng bawat tao. Nakikita niya ang kabutihan at kasamaan na hindi kayang itago ng kahit sino. Nalungkot siya sa pagbabago ng mga tao. Panahon na upang malaman kung may natitira pa bang tunay na kabutihan sa kanilang mga puso, bulong niya. Sa isang kisap mata, nawala ang kanyang nakasisilaw na anyo. Ang kanyang gintong kasuotan ay napalitan ng luma at punit-punit na damit. Ang kanyang makinang nabuhok ay naging magulo at maputi. Ang kanyang makinis na balat ay nagmistulang kulubot dahil sa katandaan. Naging isa siyang matandang pulubi. May hawak siyang lumang tungkod at isang supot na halos walang laman. Kinabukasan ay bumaba siya sa baryo. Maraming tao ang napapatingin sa kanya. Ngunit karamihan ay umiwas. May ilang bata ang nagtawanan. Tingnan ninyo, ang dumi-dumi niya. Siguro ilang araw nang hindi naliligo. May ilan pang naghagis ng maliliit na bato habang tumatawa. Hindi nagsalita ang matanda. Tahimik lamang siyang nagpatuloy sa paglalakad. Lumapit siya sa unang malaking bahay sa baryo. Isang mayamang mag-asawa ang nakatira roon. Kumatok siya ng marahan. Lumabas ang babae. Ano ang kailangan mo? Maari po bang makahingi ng kaunting tubig? Malayo pa ang aking lalakarin. Sinulyapan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Nakakadiri ka. Umalis ka rito bago ka pa makita ng mga bisita namin. At malakas nitong isinara ang pinto. Tahimik lamang na umalis ang matanda. Nagpatuloy siya sa susunod na bahay. Isang tindero naman ang kanyang nilapitan. Ginoo, maaari po bang makahingi ng kaunting tinapay? 2 araw na akong walang makain. Napailing ang tindero. Wala akong libreng pagkain. Ngunit ilang sandali lamang ay dumating ang kanyang alagang aso. Agad niyang binigyan ito ng malaking piraso ng karne. Tahimik na ngumiti ang matanda. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil lalo niyang nakikilala ang tunay na laman ng puso ng mga tao. Maghapon siyang naglakad. Halos lahat ng kanyang nilapitan ay itinaboy siya. May nagsabing tamad siya. May nagsabing pabigat siya. May nagsabing malas siyang tingnan. Habang papalubog ang araw ay naramdaman ng matanda ang pagod. Nakarating siya sa pinakadulong bahagi ng baryo. Doon ay may maliit na kubong halos pumabagsak na. Ang bubong nito ay yari lamang sa lumang nipa. Ang dingding ay kawayan na maraming siwang. Halatang mahirap ang nakatira roon. Sa loob ay naroon ang isang biyudang nagngangalang Aling Sela.
Kasama niya ang kanyang nag-iisang anak na si Lino. Kakapiranggot lamang ang kanilang pagkain, isang mangkok ng lugaw na paghahatian nilang mag-ina. Narinig ni Lino ang mahinang katok sa pintuan. "Inay, may tao po." Binuksan niya ang pinto. Nakita niya ang matandang pulubi. "Anak, maaari ba akong makahingi kahit kaunting tubig?" Hindi nagdalawang isip si Lino. "Pumasok po kayo." Naupo ang matanda sa isang lumang bangko. Agad siyang inabutan ni Lino ng malamig na tubig. Nang makita ni Aling Sela ang kanilang bisita, ngumiti rin siya. "Pasensya na po kung maliit lamang ang aming bahay." "Huwag po kayong mag-alala," sagot ng matanda. Napansin ni Aling Sela ang nanginginig na mga kamay ng matanda. Mukhang matagal na itong hindi nakakain. Tahimik niyang kinuha ang mangkok ng lugaw. Ito na lamang sana ang hapunan nilang mag-ina. Ngunit iniabot niya iyon sa matanda. "Kainin ninyo na po." Nagulat ang matanda. "Ito na lamang ang pagkain ninyo." Ngumiti si Aling Sela. "Maaaring gutom din kami mamaya, pero mas matanda kayo. Mas kailangan ninyo ito." Napayuko ang matanda, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa unang pagkakataon sa buong araw ay may taong nagpakita ng tunay na malasakit. Habang kumakain siya, ay napansin niyang kahit gutom na gutom ang mag-ina, hindi sila nagreklamo. Sa halip ay masaya pa silang nagkukwentuhan upang hindi nila isipin ang kanilang gutom. Tahimik na napangiti ang matanda. Sa kanyang mga mata ay tila may kakaibang liwanag na mabilis ding naglaho. Hindi iyon napansin ni na Aling Sela at Lino. Ngunit sa labas ng kubo, biglang umihip ang malamig na hangin. Marahang kumislap ang mga bituin kahit hindi pa ganap ang gabi. At sa kaibuturan ng kagubatan, may mga mahiwagang nilalang na tila naghihintay sa susunod na mangyayari. Maagang nagising si Aling Sela kinaumagahan. Tulad ng nakagawian, agad siyang lumabas ng kubo upang mag-igib ng tubig. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo ay napansin niyang gising na ang matandang pulubi. Tahimik itong nakaupo sa labas ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. "Lola," magalang na bati ni Lino. "Pasensya na po kung wala kaming maihahandang almusal. Wala na po kaming bigas." Ngumiti ang matanda. "Huwag kayong mag-alala, malaki na ang naitulong ninyo sa akin." Umupo siya at tumingin sa mag-ina. "Sabihin ninyo sa akin, bakit ninyo ako tinulungan kahit alam ninyong halos wala na rin kayong makain?" Napatingin si Aling Sela sa kanyang anak bago siya sumagot. "Noong nabubuhay pa ang aking asawa, sinabi niyang ang kabutihan ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan. Nasusukat ito sa kakayahang magbahagi kahit kakaunti lamang ang mayroon." Tumango si Lino. "Kung kami ang nasa kalagayan ninyo, gugustuhin din naming may taong maawa sa amin." Tahimik na napangiti ang matanda. "Napakaganda ng inyong mga puso." Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na siya. "Maraming salamat sa inyong kabutihan." Unti-unti siyang naglakad palayo hanggang mawala sa kanilang paningin. Hindi alam ng mag-ina na habang papalayo ang matanda ay bahagya siyang kumaway sa hangin. Sa isang iglap ay tila nagsayawan ang mga dahon ng mga punong nakapaligid sa kubo.
ngunit hindi nila iyon napansin. Samantala, sa gitna ng baryo ay patuloy ang abalang pamumuhay ng mga tao. Si Mang Doro, ang pinakamayamang negosyante sa lugar, ay muling nagbukas ng kanyang tindahan. Marami ang bumibili sa kanya, ngunit halos doble ang kanyang patong sa presyo. Wala siyang pakialam kung naghihirap ang iba. Ang mahalaga lamang sa kanya ay lumaki ang kanyang kita. Hindi rin naglaon ay nakita niyang muli ang matandang pulubi. "Nandito ka na naman?" sigaw niya. "Umalis ka! Pinapaalis mo ang mga mamimili ko." Hindi sumagot ang matanda. Tahimik lamang siyang naglakad palayo. Ngunit sa mismong araw ding iyon ay hindi maipaliwanag ni Mang Doro kung bakit halos walang bumili sa kanyang tindahan. Ang mga panindang inaakala niyang mabilis mauubos ay nanatiling nakasalansan. Sa kabilang dako ng baryo ay may isang magsasakang nagngangalang Tano. May malawak siyang bukirin, ngunit kilala siyang maramot. Kahit ang mga tauhan niya ay kulang kung pasahurin. Lumapit ang matanda. "Iho, maaari po bang makahingi ng kaunting tubig?" Natawa si Tano. "Kung gusto mong uminom, pumunta ka sa ilog." Muli siyang itinaboy. Tahimik na umalis ang matanda. Pagdating ng hapon ay biglang dumilim ang kalangitan. Isang malakas na hangin ang dumaan sa bukirin ni Tano. Maraming palay ang natumba. Samantalang ang maliliit na taniman ng kanyang mga kapitbahay ay halos hindi naapektuhan. Hindi maintindihan ni Tano kung bakit tila siya lamang ang minalas. Habang nangyayari ang lahat ng ito, bumalik ang matanda sa kagubatan. Pagdating niya sa isang malawak na bahagi ng gubat ay naglaho ang kanyang tungkod. Unti-unti ring nawala ang kanyang kulubot na balat. Ang punit-punit na damit ay naging makinang nakasuotang kulay ginto at luntian. Lumabas ang kanyang tunay na anyo. Isa siyang napakagandang diwata. Lumapit sa kanya ang iba't ibang hayop, mga usa, mga ibon, mga paru-paro, pati ang hangin ay tila yumuyuko sa kanyang presensya. "May natitira pa bang kabutihan sa mga tao?" tanong ng isang puting usa. Ngumiti ang diwata. "Kaunti na lamang." Ngunit ang munting kabutihang iyon ay sapat upang hindi mawala ng pag-asa ang mundo. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit na sinag ng liwanag. Panahon na upang gantimpalaan ang tunay na mabubuti. Kasabay nito ay isang mahiwagang liwanag ang lumipad patungo sa kubo ni na Aling Sela. Kinabukasan ay nagising si Lino nang mas maaga kaysa dati. Paglabas niya ng bahay ay napansin niyang may kakaibang nangyari. Ang dati nilang tuyong taniman ng gulay ay biglang sumigla. Namulaklak ang mga halaman. Namunga ang mga gulay. Kahit ang matagal nang natuyong puno ng mangga sa tabi ng kubo ay biglang nagkaroon ng luntiang dahon. "Nanay!" masayang sigaw ni Lino. "Tingnan ninyo!" Napalabas si Aling Sela at napahawak sa kanyang bibig sa sobrang pagtataka. "Himala!" Hindi nila alam kung paano ito nangyari. Ngunit sa di kalayuan, mula sa gilid ng kagubatan, tahimik silang pinagmamasdan ng matandang pulubi. At sa kanyang mga mata ay muling sumilay ang mahiwagang liwanag na walang sino mang tao ang nakapansin. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa himalang nangyari sa kubo ni na Aling Sela. Ang dating tuyong taniman ay naging luntian. Ang mga gulay ay nagsipamunga ng sagana
at ang punong mangga na matagal ng patay ay muling nabuhay. Maraming tao ang nagtaka, ngunit wala ni isa ang nakaalam kung paano ito nangyari. Nagsimulang dumagsa ang mga kapitbahay sa kanilang kubo. Aling Sela, ano ang ginamit mong pataba? Saan mo nakuha ang mga binhing iyan? Baka may lihim kang itinatago. Ngumiti lamang si Aling Sela. Wala kaming ginawang kakaiba. Nagising na lamang kami at ganito na ang aming taniman. Hindi naniwala ang karamihan. Sa halip na matuwa para sa mag-ina, nagsimula silang mainggit. Samantala muling nagbalik ang matandang pulubi sa baryo. Tahimik siyang naglakad sa gitna ng mga tao. Ngunit tulad ng dati, marami pa rin ang umiwas sa kanya. May ilan pang bumulong. Iyan na naman ang matandang palaboy. Siguradong malas ang dala niyan. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang paglalakad. Maya-maya ay nakasalubong niya si Mang Doro. Napansin ng mayamang negosyante ang basket na puno ng sariwang gulay na dala ni Aling Sela. Agad siyang lumapit. Aling Sela, ibenta mo sa akin ang lahat ng iyan. Babaratan ko na lang ng kaunti. Magalang na tumanggi ang byuda. Pasensya na po. Ipamamahagi muna namin ang ilan sa mga kapitbahay naming walang makain. Nagbago ang mukha ni Mang Doro. Sayang lang ang kabaitan mo. Hindi ka yayaman kung puro bigay ang ginagawa mo. Ngunit hindi na tinag si Aling Sela. Mas pinili niyang tulungan ang mga tunay na nangangailangan. Tahimik na pinagmamasdan ng matandang pulubi ang lahat. Lalong napatunayan sa kanya na ang kabutihan ng mag-ina ay hindi nagbabago kahit unti-unti na silang pinagpapala. Kinagabihan ay bumalik ang matanda sa kagubatan. Sa ilalim ng isang napakalaking punong balete, unti-unti niyang binitiwan ang kanyang anyong pulubi. Muling lumitaw ang kanyang tunay na anyo bilang diwata. Lumapit ang mga ibon at mga usa. Patuloy pa ba ang iyong pagsubok? Tanong ng isang puting kuwago. Oo, sagot ng diwata. Madaling maging mabait kapag wala kang pag-aari. Ngunit mas mahirap manatiling mapagpakumbaba kapag nagsisimula ka ng magkaroon ng biyaya. Kinabukasan, isang bagong pagsubok ang dumating. Habang nag-aani si Lino ng mga gulay, may isang matandang lalaki na halos hindi na makalakad ang dumaan sa kanilang kubo. Halatang gutom na gutom ito. Agad siyang pinaupo ni Lino. Inabutan niya ito ng pagkain at tubig. Nang makita iyon ni Aling Sela, ngumiti siya. Anak, tama ang ginawa mo. Hindi nila alam na ang matandang lalaki ay isa lamang anyo ng isa pang nilalang mula sa kagubatan na inutusan ng diwata upang subukin sila. Nang makaalis ang matanda, naglaho ito sa gitna ng mga puno na tila usok. Ngumiti ang diwata. Hindi pa rin nagbabago ang kanilang puso. Samantala, lalo namang lumalim ang inggit ng ilang tao sa baryo. May mga nagsimulang magplano. Siguradong may nakatagong kayamanan si Aling Sela. Kailangan nating malaman ang kanyang lihim. Hindi nila alam na ang tunay na lihim ay hindi ginto, hindi kayamanan, at hindi mahika. Ito ay ang kabutihang nagmumula sa pusong hindi naghihintay ng kapalit. At habang unti-unting nabubunyag ang tunay na ugali ng bawat tao sa baryo,
Alam ng diwata na papalapit na ang pinakamahalagang pagsubok, ang pagsubok na magpapakita kung sino ang karapat-dapat sa kanyang pinakamalaking biyaya at kung sino ang haharap sa bunga ng sariling kasakiman. Lumipas ang ilang araw at lalo pang dumami ang bunga ng taniman ni Naaling Sela. Ang maliit nilang bakuran ay napuno ng sari-saring gulay at prutas. Sapat ito hindi lamang para sa kanilang mag-ina, kundi maging sa ilang kapitbahay na kapos sa pagkain. Sa halip na ipagbili ang lahat upang yumaman, araw-araw ay may inilalagay si Aling Sela sa mga basket at ipinapadala kay Lino upang ipamahagi sa mga matatanda, mga byuda at mga pamilyang nagugutom. Nay, halos kalahati na po ang naipamigay natin, sabi ni Lino. Ngumiti si Aling Sela. Anak, ang biyayang hindi ibinabahagi ay unti-unting nawawala sa puso ng tao. Tahimik na nakinig si Lino at lalo niyang hinangaan ang kanyang ina. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanilang kabaitan. Sa kabilang dako ng baryo, nagtipon sina Mang Doro at ilan pang maiinggiting tao. Hindi ako naniniwalang ordinaryo lamang ang nangyayari sa kanila, sabi ni Mang Doro. May itinatago silang kayamanan. O baka may engkantong tumutulong sa kanila, dagdag ng isa. Napagkasunduan nilang lihim na bantayan ang kubo ni Naaling Sela upang matuklasan ang kanilang lihim. Kinagabihan, nagtago sila sa likod ng mga puno malapit sa kubo. Tahimik nilang pinagmamasdan ang mag-ina. Ngunit, ang nakita nila ay walang iba kundi ang simpleng paghahanda ng hapunan at taimtim na panalangin ng mag-ina bago kumain. Wala naman tayong nakikita, bulong ng isa. Maghintay pa tayo. Makalipas ang ilang sandali, isang matandang pulubi ang muling dumating. Kumatok ito sa pintuan, agad siyang pinatuloy ni Naaling Sela at Lino. Muli nila itong pinakain kahit hindi nila alam kung sino talaga siya. Mula sa kanilang pinagtataguan, napangisi si Mang Doro. Ayan, sigurado akong ang matandang iyan ang may alam sa lihim nila. Pagkaalis ng pulubi, palihim siyang sinundan ng mga lalaki. Tahimik na naglakad ang matanda patungo sa masukal na kagubatan. Habang papalalim siya sa gubat, bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Nasaan na siya? Tanong ng isa. Nagkatinginan sila. Wala silang nakita kahit bakas ng yapak. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kumikinang na mga alitaptap ang nagsimulang umikot sa paligid nila. Unti-unting kumapal ang hamog hanggang hindi na nila makita ang daan pa uwi. Naliligaw tayo. Kanina lang ay dito ang daan. Nagkanya-kanya sila ng takbo, ngunit habang tumatakbo ay lalo lamang silang napapalayo sa isa't isa. Samantala, sa gitna ng kagubatan, nakatayo ang diwata sa kanyang tunay na anyo. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga taong pinaghaharian ng kasakiman. Hindi pa ito ang kanilang kaparusahan, wika niya. Isa pa lamang itong babala. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Unti-unting nawala ang makapal na hamog. Nakita ng mga lalaki ang daan palabas ng gubat. Takot na takot silang nagsiuwian. Pagdating sa baryo ay wala ni isa sa kanila ang nangahas na sabihin ang kanilang naranasan. Ngunit hindi pa rin nawala ang kanilang pagnanais na malaman ang lihim ng mag-ina. Habang ang kasakiman ay lalo pang lumalakas sa puso ng ilan, ang diwata ay naghahanda na ng mas mabigat na pagsubok.
Alam niyang malapit nang dumating ang araw na kailangan na niyang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao at sa araw na iyon, mabubunyag ang tunay na halaga ng kabutihan at ang kapalit ng kasakiman. Hindi na mapakali si Mang Doro matapos ang kanilang karanasan sa kagubatan. Sa halip na matakot, lalo lamang siyang naging determinado na malaman ang lihim ng biglang pag-unlad ni na Aling Sela at Lino. Kung hindi natin makuha ang lihim sa mabuting paraan, bulong niya sa kanyang mga kasamahan, gagawin natin ito sa ibang paraan. Nagkatinginan ang mga lalaki. Bagamat may kaba sa kanilang mga puso, nanaig pa rin ang kasakiman. Pagsapit ng hating gabi, habang tahimik ang buong baryo at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig, palihim silang nagtungo sa kubo ni na Aling Sela. Maingat silang gumapang sa bakuran. Nakasilip sila sa bintana. Mahimbing na natutulog ang mag-ina. Wala tayong dapat ikatakot, bulong ni Mang Doro. Tahimik nilang sinimulang halughugin ang bakuran. Hinukay nila ang lupa sa pag-aakalang may nakabaong ginto. Sinilip nila ang bawat sulok ng kubo. Binuksan nila ang mga lumang baul. Ngunit wala silang natagpo ang kayamanan. Lumipas ang ilang sandali. Habang papalabas na sila ng bakuran, biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Mula sa mga puno ay nagsiliparan ang daan-daang alitap-tap na tila mga bituing bumaba mula sa langit. Natigilan ang mga lalaki. Pagkatapos ay narinig nila ang isang banayad ngunit makapangyarihang tinig. Ang naghahanap ng kayamanang hindi kanya ay hindi kailanman makasusumpong ng tunay na kasaganaan. Napalingon sila sa iba't ibang direksyon. Who's there?" Nanginginig sigaw ni Mang Doro, ngunit walang sumagot. Sa halip ay lalo pang lumakas ang hangin. Ang mga alitap-tap ay umikot sa kanilang paligid hanggang halos wala na silang makita. Sa takot ay nagsitakbuhan sila. Nang makalayo sila sa kubo, saka lamang nawala ang kakaibang liwanag. Kinabukasan, nagising sina Aling Sela at Lino. Napansin nilang magulo ang kanilang bakuran. May mga hukay sa lupa at nakabukas ang ilang baul. "Nay, tila may pumasok kagabi," sabi ni Lino. Sinuri nila ang buong kubo. Ngunit laking gulat nila nang mapansing walang nawawala. Sa halip, may isang maliit na supot na gawa sa dahon ang nakapatong sa kanilang mesa. Binuksan ito ni Aling Sela. Sa loob ay may mga butil ng palay na kumikislap na parang ginto. Kasama nito ang isang maikling mensahe. Ang pusong tapat ay hindi kailanman pababayaan. Hindi nila alam kung sino ang nag-iwan nito. Magalang nilang itinabi ang mga butil at itinanim sa kanilang bukirin. Makalipas lamang ang ilang araw, mabilis na tumubo ang mga ito. Mas luntian at mas matibay ang mga palay kaysa sa karaniwang pananim. Habang mas dumarami ang biyayang natatanggap ni na Aling Sela, lalo namang bumibigat ang loob ni Mang Doro. Hindi niya maintindihan kung bakit habang lalo siyang nagsisikap na makuha ang lihim ng iba, mas lalo namang lumalayo sa kanya ang magandang kapalaran. Sa gitna ng kagubatan, tahimik na nakamasid ang diwata. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang pagsubok. May isang huling pagkakataon pa siyang ibibigay sa mga taong pinili ang kasakiman.
At ang pagpiling gagawin nila ang magtatakda ng kanilang magiging kapalaran. Lumipas ang mga linggo at lalo pang sumagana ang ani ni na Aling Sela at Lino. Ang kanilang munting kubo ay nanatiling payak, ngunit wala nang nagugutom na dumaraan sa kanilang pintuan. Sino mang humingi ng tulong ay hindi nila pinauuwi ng walang pagkain o inumin. Dahil dito, lalo silang minahal ng mahihirap na taga-baryo. Ngunit sa puso ni Mang Doro ay lalo lamang lumalim ang inggit. Isang umaga, muling dumating ang matandang pulubi sa baryo. Bitbit pa rin niya ang kanyang lumang tungkod at suot ang punit-punit na damit. Dumiretso siya sa tindahan ni Mang Doro. Magalang siyang yumuko. Ginoo, maaari po ba akong makahingi ng kaunting bigas? 3 araw na akong hindi nakakakain. Napasimangot si Mang Doro. Hindi ako nagbibigay ng libre. Kung wala kang pambayad, umalis ka. Nakiusap muli ang matanda. Kahit isang dakok lamang. Sa halip na maawa, itinulak siya ni Mang Doro. Nabitiwan ng matanda ang kanyang tungkod at siya'y napaupo sa lupa. Natawa ang ilang taong nakapaligid. Ngunit may ilan ding napayuko sa hiya. Tahimik na pinulot ng matanda ang kanyang tungkod. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagsalita. Naglakad lamang siya patungo sa kubo ni na Aling Sela. Pagdating doon ay agad siyang sinalubong ni Lino. Lola, halina po kayo. Pinapasok siya ng mag-ina at pinaghain ng mainit na lugaw, gulay at sariwang prutas. Habang kumakain ng matanda, sinabi niya, kung isang araw ay mawala ang lahat ng inyong tinatangkilik, magpapatuloy pa rin ba kayong tumulong sa iba? Ngumiti si Aling Sela. Ang kabutihan ay hindi dapat nakasalalay sa dami ng ating pag-aari. Dagdag naman ni Lino, kung may 1 piraso kaming tinapay, maaari pa rin naming hatiin iyon. Tahimik na tumango ang matanda. Nakita na naman niya ang katapatan ng kanilang mga puso. Nang siya'y umalis, hindi napansin ng mag-ina na bahagyang kumislap ang kanyang mga yapak bago tuluyang naglaho. Kinagabihan, bumalik ang diwata sa kailaliman ng kagubatan. Nagtipon ang mga ibon, usa, at iba pang nilalang sa kanyang harapan. Handa na ba silang hatulan? Tanong ng isang matandang usa. Umiling ang diwata. Hindi pa. Bawat tao ay nararapat bigyan ng pagkakataong magbago. Kinabukasan, isang matinding tagtuyot ang dumating sa baryo. Unti-unting natuyo ang mga bukirin. Nalanta ang mga pananim. Nangangamba ang lahat na mawalan sila ng pagkain. Ngunit sa gitna ng tagtuyot, nanatiling luntian at masagana ang taniman ni na Aling Sela. Hindi nila ito ipinagdamot. Sa halip, ipinamahagi nila ang kanilang ani sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Marami ang naantig sa kanilang ginawa, ngunit si Mang Doro ay lalo lamang napuno ng galit. Kung hindi ko makukuha ang lihim nila, sabi niya sa sarili, sisiguraduhin kong wala ring makikinabang dito. Hindi niya alam na may nakamasid sa bawat balak niya. At ang diwata ay tahimik nang naghahanda sa pinakamatinding pagsubok na magpapakita sa buong baryo ng tunay na kapangyarihan ng kabutihan at ng mabigat na kapalit ng kasakiman. Patuloy ang matinding tagtuyot sa buong baryo. Ang mga palayan ay nagbitak-bitak sa tindi ng init. Ang mga ilog ay halos matuyo
at maraming pamilya ang nag-aalala kung saan kukuha ng pagkain sa mga susunod na araw. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling luntian ang taniman ni na Aling Sela at Lino. Hindi nila ito itinago. Araw-araw ay namimigay sila ng gulay, prutas at bigas sa mga nagugutom. Maraming mahihirap ang nagpasalamat sa kanilang kabutihan. Ngunit si Mang Doro ay lalo lamang nagdilim ang isip. Isang gabi, lihim niyang isinama ang ilang lalaki sa bukirin ng mag-ina. Diligan ninyo ng langis ang mga pananim, mahina niyang utos. Pagkatapos ay sindihan natin, nag-atubili ang ilan. Mang Doro, napakasama naman yan. Kung hindi natin magagawa ito, lalo silang yayaman habang tayo ay walang mapapala. Sa huli ay sinunod siya ng ilan. Ngunit bago pa man nila maisindi ang apoy, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Naglaho ang mga sulo sa kanilang mga kamay. Kasunod nito ay kumulog ng napakalakas. Mula sa kalangitan ay bumuhos ang nakakasilaw na liwanag. Napaatras ang lahat sa matinding takot. Sa gitna ng liwanag ay lumitaw ang isang napakagandang babae na nakasuot ng makinang nakasuotang kulay ginto at luntian. Ang kanyang mahabang buhok ay tila sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Unti-unting lumuhod ang mga lalaki sa takot. Ikaw ang matandang pulubi, nanginginig na wika ni Mang Doro. Ngumiti ang diwata. Oo, ako ang pulubing inyong itinaboy. Ako rin ang matandang inyong hinamak. Ako ang sumubok sa kabutihan ng inyong mga puso. Natahimik ang lahat. Walang nangahas magsalita. Tumingin ang diwata kina Aling Sela at Lino. Kayo ay tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Nagbahagi kayo kahit kakaunti lamang ang inyong pag-aari. Nanatili kayong mapagpakumbaba kahit dumating ang mga biyaya. Lumuhod ang mag-ina. Hindi po namin alam na kayo ay isang diwata. Ngumiti ang diwata. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung paano ninyo tinrato ang isang taong inakala ninyong walang halaga. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mang Doro. At ikaw, binigyan kita ng maraming pagkakataong magbago. Ngunit mas pinili mo ang kasakiman. Napayuko si Mang Doro. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Patawad. Nabulag ako ng aking kasakiman. Tahimik siyang lumuhod. Patawarin ninyo ako. Matagal siyang tinitigan ng diwata. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa mga salita. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng mga gawa. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Unti-unting nawala ang tagtuyot. Bumuhos ang banayad na ulan. Muling nabuhay ang mga tuyong bukirin. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Ngunit alam nilang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. May isang huling pagsubok pang naghihintay. Ang pagsubok na magpapasya kung tunay ngang nagbago ang puso ng mga dating sakim. Matapos ang pagbubunyag ng diwata, muling sumigla ang buong baryo. Ang mga tuyong bukirin ay naging luntian, ang ilog ay muling umagos, at ang mga punong matagal nang nalalanta ay muling namulaklak. Nagdiwang ang mga tao sa pagbabalik ng kasaganaan. Ngunit hindi pa rin nawawala sa isip ng diwata ang kanyang sinabi.
Ang tunay na pagsisisi ay nasusukat sa gawa, hindi sa salita. Kaya't nagpasya siyang bigyan ng huling pagsubok ang buong baryo. Makalipas ang ilang araw, muli siyang nag-anyong matandang pulubi. Isinuot niyang muli ang kanyang lumang damit at hinawakan ang kanyang lumang tungkod. Naglakad siyang muli sa baryo, ngunit ngayon ay iba na ang kanyang napansin. Ang mga taong dati umiiwas sa kanya ay magalang nang bumabati. May mga batang lumapit at inalalayan siya sa paglalakad. May isang tindera na nag-abot ng mainit na tinapay. "Narito po, Lola. Sana'y makatulong ito." Ngumiti ang matanda at nagpasalamat. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating sa tindahan ni Mang Doro. Nang makita siya ng lalaki, agad itong lumabas. Lumuhod siya sa harap ng matanda. "Patawad po sa lahat ng aking nagawa." Hindi lamang siya humingi ng tawad. Inakay niya ang matanda papasok sa kanyang tindahan. Pinaghain niya ito ng pagkain at tubig. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang sako ng bigas. "Ito po ay ipamimigay natin sa mga pamilyang walang makain." Nagulat ang matanda. "Tunay ba ang iyong hangarin?" Tumango si Mang Doro. "Natutuhan kong walang saysay ang kayamanan kung wala namang pagmamahal sa kapwa." Tahimik na ngumiti ang matanda. Nang gabing iyon, nagtipon ang buong baryo sa gitna ng plaza. Biglang lumiwanag ang kalangitan. Unti-unting naglaho ang anyo ng matandang pulubi. Sa harap ng lahat ay muling lumitaw ang napakagandang diwata. Napaluhod ang mga tao. "Ngayon, wika ng diwata, nakita ko ang pagbabago sa inyong mga puso." Tumingin siya kay Mang Doro. "Hindi mabubura ang iyong mga pagkakamali. Ngunit dahil nagsimula kang gumawa ng kabutihan ng taos-puso, binibigyan kita ng pagkakataong magsimula muli." Lumuha si Mang Doro. "Maraming salamat." Pagkatapos ay lumapit ang diwata kina Aling Sela at Lino. "Bunga ng inyong kabutihan, magiging sagana ang inyong buhay. Ngunit higit sa lahat, magiging inspirasyon kayo sa mga susunod na salinlahi." Ikinaway ng diwata ang kanyang kamay. Mula sa kalangitan ay bumagsak ang banayad na liwanag na bumalot sa buong baryo. Mula noon, naging masagana ang kanilang mga ani at hindi na muling nakaranas ng matinding tagutom ang kanilang pamayanan. Ngunit may isa pang huling mensahe ang diwata na nais niyang ipaabot sa lahat, isang aral na hindi nila kailanman malilimutan. Lumipas ang maraming buwan matapos ang huling pagsubok ng diwata. Ganap nang nagbago ang baryo ng mapayapa. Ang dating mga taong sakim ay natutong magbahagi. Ang mga mayayaman ay naglaan ng bahagi ng kanilang ani para sa mga kapuspalad. Ang mga magsasaka ay nagtutulungan sa panahon ng pagtatanim at pag-aani, at ang dating inggitan ay napalitan ng pagkakaisa. Si Mang Doro ang isa sa pinakamalaking nagbago. Araw-araw ay binubuksan niya ang kanyang tindahan ng may ngiti. Kapag may isang matandang walang pambili ng pagkain, binibigyan niya ito ng bigas at mga pangunahing pangangailangan. Hindi na siya naghihintay ng kapalit. Nauunawaan na niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi, kundi sa dami ng taong natutulungan. Samantala, sina Aling Sela at Lino ay nanatiling mapagpakumbaba.
Hindi nila ipinagmalaki ang mga biyayang natanggap. Patuloy nilang ibinabahagi ang kanilang masaganang ani sa mga nangangailangan. Madalas sabihin ni Aling Sela kay Lino, "Anak, ang kabutihan ay parang binhing itinatanim. Maaaring hindi agad makita ang bunga, ngunit darating ang araw na ito'y lalago at magbibigay lilim sa maraming tao." Tumango si Lino. Hindi niya kailanman kinalimutan ang mga salitang iyon. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan, muling nagpakita ang diwata sa kanila. Hindi na siya nakabihis bilang pulubi. Suot niya ang kanyang makinang nakasuotan at ang kanyang presensya ay nagbigay ng kapayapaan sa buong paligid. Lumuhod sina Aling Sela at Lino. Di na kailangan ng pagluhod, malumanay na sabi ng diwata. Ang paggalang ay nasa puso, hindi sa anyo. Ngumiti ang mag-ina at tumayo. Ako'y dumating upang magpaalam, sabi ng diwata. Nagawa na ninyo ang inyong tungkulin. Nalungkot si Lino. Hindi na po ba namin kayo muling makikita? Ngumiti ang diwata. Maaaring hindi na sa anyong ito. Ngunit sa tuwing pipiliin ninyong gumawa ng mabuti ng walang hinihinging kapalit, naroon ang aking pagpapala. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Isang maliit na punla ang lumitaw sa harap ng kubo. Ito ang puno ng kabutihan. Habang nananatiling mabuti ang puso ng mga tao sa baryong ito, patuloy itong lalago at mamumunga. Maingat na itinanim ni na Aling Sela at Lino ang punla sa gitna ng kanilang bakuran. Mabilis itong tumubo. Lumipas ang mga taon at naging isang napakalaking puno ito na nagbibigay ng lilim at bunga sa sinumang nangangailangan. Mula sa iba't ibang bayan ay may mga taong dumarayo upang makita ang puno at marinig ang kwento ng diwata na minsang nag-anyong pulubi upang subukin ang puso ng mga tao. Ngunit ang pinakamahalagang aral ay hindi ang tungkol sa mahika, kundi ang katotohanang ang kabutihan ay nagsisimula sa isang simpleng pagtulong, isang tapat na puso, at isang kamay na handang umalalay sa kapwa. At sa nalalapit na paglipas ng panahon, isang huling himala ang magaganap. Ang himalang magtatapos sa kwento ng diwata at mag-iiwan ng aral na mananatili sa puso ng bawat tao. Lumipas ang maraming taon. Ang maliit na baryo ng mapayapa ay naging isa sa pinakamasagana at pinakatahimik na pamayanan sa buong lalawigan. Hindi dahil sa dami ng kanilang kayamanan, kundi dahil sa pagkakaisa at pagmamalasakit ng bawat isa. Sa gitna ng baryo ay nakatayo ang napakalaking puno ng kabutihan. Malago ang mga sanga nito, luntian ng mga dahon, at taon-taon ay namumunga ito ng sagana. Ang sinumang nagugutom ay maaaring kumuha ng bunga, ngunit walang sino man ang nagsasamantala. Alam ng lahat na ang puno ay simbolo ng kabutihan at pagkakaisa. Si Aling Sela ay tumanda na. Bagaman mahina na ang kanyang katawan, nanatili siyang masayahin at mapagmahal. Si Lino naman ay lumaki bilang isang mabuting binata na minahal at iginalang ng buong baryo. Hindi niya kinalimutan ang mga aral na itinuro ng kanyang ina at ng mahiwagang diwata. Isang tahimik na gabi, habang maliwanag ang bilog na buwan, biglang umihip ang malamig at mabangong hangin. Unti-unting kumislap ang mga dahon ng puno ng kabutihan.
napatingala ang mga tao. Mula sa liwanag ay muling nagpakita ang diwata. Suot pa rin niya ang kanyang makinang nakasuotan at ang kanyang mukha ay puno ng kabutihan at kapayapaan. Lumapit sina Aling Sela at Lino. "Maraming salamat po," sabi ni Lino. "Hindi lamang ninyo kami pinagpala, tinuruan ninyo rin kaming maging mabuting tao." Ngumiti ang diwata. "Hindi ako ang nagbago sa inyong buhay. Kayo mismo ang pumili ng kabutihan. Ang aking pagsubok ay nagpakita lamang ng tunay ninyong pagkatao." Lumapit din si Mang Doro. Hindi na siya ang dating sakim na mangangalakal. Siya ngayon ang unang tumutulong sa mga nagigipit at nangangailangan. Lumuhod siya sa harap ng diwata. "Maraming salamat sa pagkakataong ibinigay ninyo upang maituwid ko ang aking mga pagkakamali." Itinaas siya ng diwata. Ang taong tunay na nagsisisi at nagbabago ay karapat-dapat bigyan ng panibagong simula. Pagkatapos ay tumingin ang diwata sa buong baryo. "Naway huwag ninyong kalilimutan ang aking huling habilin. Kapag may kumatok sa inyong pintuan na gutom, huwag ninyo siyang itaboy. Kapag may humingi ng tulong at kaya ninyo siyang alalayan, gawin ninyo ito. Sapagkat hindi ninyo alam kung sino ang inyong kaharap. Maaaring siya ay isang ordinaryong tao. O maaaring siya ang magiging daan upang masukat ang kabutihan ng inyong puso." Pagkasabi nito ay ikinaway ng diwata ang kanyang kamay. Libo-libong kumikislap na liwanag ang pumailan lang sa kalangitan. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo hanggang sa tuluyan siyang mawala. Ngunit nanatili ang kanyang pagpapala sa baryo. Mula noon, ang mga magulang ay ikinukwento sa kanilang mga anak ang alamat ng diwatang nag-anyong pulubi. Ang mga batang lumaki sa baryo ay natutong maging magalang, matulungin at mapagbigay. Lumipas ang maraming salinlahi, ngunit ang aral ng diwata ay hindi kailanman nalimutan, sapagkat ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ginto o ari-arian. Ang pinakamahalagang kayamanan ay ang pusong marunong magmahal, magpatawad, at tumulong nang walang hinihinging kapalit. At sinasabing hanggang sa kasalukuyan, kapag may isang matandang pulubi na tahimik na dumaraan sa isang baryo at may taong kusang loob na tumutulong sa kanya, isang banayad na hangin ang umiihip at may mga alitaptap na kumikislap sa dilim. Marahil ay hindi na iyon ang diwata. Ngunit ang kanyang diwa ay nananatiling buhay sa bawat pusong pinipiling gumawa ng kabutihan. Wakas.